nyo ha, because liars burn to hell. Amen? Amen, yung iba gano'n lang ka, akala mo naglundok, wala nagme-messenger. Amen? So, minsan lang naman ito, at unahin natin ang Panginoon. Amen ba? Amen. Pakitake off lang yung cellphone kasi pinapapatay ko na yung signal sa taas. Okay? Sige, kung wala na, prepared na po ba tayo? Pakisabi na nga sa inyo katabi, i-prepare mo na puso mo, may mabuting balita ang Panginoon. Ilang beses ko na-postpone si Pastor. Sabi ko, baka gumanti si Pastor sa akin. Kasi ilang beses ko rin siya pinuspon sa Canada. Okay. Anyway, ito lang yung piliin ng Panginoon talaga. So, ayaw ko nang pilitin yung ibang pumunta. Siguro ito at kayo lang po ang pinili ng Diyos para makakalayin. Amen, amen. Amen. We're so special because we are one of the chosen people who should hear the very message of God today. Anyway, gusto ko lang pakilala isa-isa before I introduce our speaker for this day. Una-una, ang aking pangalawang nanay na naging nanay-nanayan ko po sa Canada. And I miss her so much. Walang nagkakundi. Si Nanay! Ano ba pilitin naman Nanay? Sunga. Ayan. Ano birthday niyo na? Hindi niyo ba alam si... Bakit lapit na yan? Sasayaw kami. Hindi niyo ba alam si Mami dating naging singer sa radyo? Mga 19 ano yung Mami? Can you still remember? Pero naman din ako pa naman nagmapod. Yung lahi yung nila Pastor Away, mga singers, kaya yung mga singers ko, tingnan ng tayo sa akin. Kasi alam niya kung ano yung flat, sa sharp. Kasi si Mami, nagpipilit ko sa Canada, kami po yung judges, pag nagtatawag ng tawag ng tangalan. Kami nagsasabi din sa yan naman ang nato. Most of the time, yung pinili namin, si Mami singer din yan eh. Gusto mo kami sa bulan, Ma? Si Mami, kaya naimdam ako sa kanya kasi wala na akong nanay. So, nung pumunta ako sa Canada, most of the time si Pastor Roy, tulog lang mo ang pahinga niya sa bahay. Madalas busy sa nag-aaral, ministry, kaya most of the time, ang hindi ko kami nagpigil na kapilungan kami ba? Hindi totoo yun, kapilungan lang yun. May sabi kasi, ito lang hama ng buhok. Yan si Mami. So mamaya, mag-special numbers niya, ano ba yung gusto sa'yo niya? Trumpet si Mami. Bibig. Actually, may kuha siya sa'yo mo rin, no? Hindi naman siya natin ng video sa Mami. Thank you, Mami. And of course, her daughter. Anong pangalan ng anak ni Erica? Halika tayo ka dito. Jesus. Yan. Siguro, si Pastor na magpakilala doon sa mga ibang kasamahan niya. Amen. Sige, Mami, balik ka na. Yan. Thank you. So this time, we're so glad indeed. Bilis niya naman. Malaki naman pagkakakak naman si Pastor when came na. So this time, we're so glad, we're so privileged to have our speaker this morning. So happy din dahil magkaganda mo kami magkasama for the decade since 1980s, 90s. Magkasama kami sa former church namin. Yeah. Huwag kayong nakakasa na kasi Tondo girl yan. Amen? Tondo girl yan. Sila mami, taga-Tondo yan. Kaya huwag kayong nakakasa yan. So, kaya alam niya Manila pag sinabi ko yun, pero ilang taon ka lang mas baga ng kasama? For 26, and she's married to a very nice husband na ngayon ang nag-privilege dun sa church na inawa niya. And the name of our church sa Canada, Toronto, is Jesus Disciples Christian Church. I was there for 1 month. Actually, I'm so happy indeed dahil by September, no, Pastora? No. No, Pastor. By September, that is will be done. Kung ano talaga yung will ng Panginoon, I'll be there for their anniversary. Yan. Si Pastor, sagrado yun eh, nakita. Para gusto nyo i-share yung
yung secret na yun, kung nakita na si Pastor Ariel. Dati siya nagsimula sa Children Ministries dito. Lumago yung kawahin niya po sa Canada. Kaya lang, maraming story nangyari katulad dito sa Jesus Never Fails. Ang daming story. Maraming chapter na pinagalaman. I'm so happy for her. Tuloy siya nakatayo in spite of so many storms and those hardest moments, those toughest times of her life. She's still here to minister to us. Nag-survive po siya. And I really believe she's more than, higit pa siya doon sa UK na tinatawag na Iron Woman. Amen? Dahil nakatayo siya, mas matindi yung problema ang pinagdaanan niya. And I'm happy for her. And she's also my inspiration. At isa sa inahanap ko kay Pastora, ang galing mag-drive. Kasi dati, pag sumasakay ako kay Alex, nagko-confess na ako ng kasalanan. Ngayon, natawarin niyo po ako, naman ko yung oras ko na lalo na ako ng dito, Eugene, pag sila yung nag-drive, ibinibigay ko yung aking spirito sa Lord. Lord, I entrust my spirit to you. Pero si Pastor Rowick, ay pikit yung isang mata niya na anto. Pero yung mag-diretso yung amin. Layo na nila, kung Toronto to Ontario is almost more than imagine sa highway ko dito. So right now, are you excited? So pakisabi nyo nga sa inyong katabi yung sinasabi ni Herman Moreno. Walang cellphone. Amen, di lang tulungan. At sige, tandaan nyo sa cellphone nyo, pag may nakita ko ng cellphone, ako mag-text sa inyo, may master man number nyo kung nakalagay nyo, makinig ka. Ibig sabihin, okay? Alam pa sa cellphone nyo. Ibig sabihin nyo yung ginagawa. So today, we're so privileged to have this woman of God. Ayaw naman siyang itaas, at ang masasabi ko, natutuwa po ako sa buhay. Amen. To survive. Inspiration ko siya pagdating sa aspect na yun. So bahala na siya. She's a graduate of Canada Christian College. Nag-take siya ng divinity. God. Mas mataas ko sa course na kinuha ko. Kasi ako, Christian Ebook lang. Pero siya ay divinity kinuha. So today, we're so happy for it. Lilikot niya muna ang Pilipinas. Ayan, bago siya pumunta dito. Amen. Kaya, ganyan sila kaputi. Amen. Lahat ng beach, bilang mo yan niya. Amen. Maliban na lang sa isang beach na hindi mo pala yan ng pastor. So this time, handa na kayo. Brothers and sisters, our church mate, let's welcome Pastora Rowena Zuna. Thanks for that introduction. Before I start, good morning to everyone. Gusto ko po muna ipakilala sa inyo ang aking mga kasama. In fact, I met her here kasi po sa church po namin siya sa Canada. Nag-visitor po siya, doon po siya nakakilala sa Panginoon. And that's one thing, nung nagkita po kami kahapon, sabi ko, ay ate, mag-share ka kung paano ginamit ng Lord ang church natin sa buhay mo. Now po, she has been attending church regularly at nakasama niya pa po ang kanyang asawa. So without further ado, I'd like to call Ate Cora. And let's say hi. Magandang umaga mga kapatid. Magandang umaga. Hindi na ako magkamali dyan. Hindi naman connect sa Dallas sa Canada. Anyway, ako po si Corazon Rivera. Married sa isang Katoliko. Dahil Katoliko. Ulang po, tatay, kapatid ko, nung sila kami Katoliko. At ang aking brother house also ay Katoliko. Pero bakit ako nandito ngayon? Bakit ako sobrang galak, sobrang tuwa at lagi lang tayong masaya, maligaya, masigla dahil sa Panginoon. Amen. Hindi kami mayaman, hindi ako mayaman galing sa Panginoon. Napagtapos kami ng magulang ko, nakapag-aral. To make it short, nakapag-asawa, nagkaroon ng anak na nagkaasawa na taga Canada. Minsan mga magulang, nanay,
Akala natin na yung anak ko sa Canada o sa US, masaya-saya. Nung nag-apply ako ng visa, o gusto nila ako po rin, halos parang masaya-saya. Kasi ano pa ako wala pa ako sa Panginoon, although ako, lumaki ako na senior dito kami sa simbahan, natuloy ng leader ng choir. And then, balikan ko na nag-apply, saya-saya. One day, dumating yung visa, may sagot, up or down. Tatatanong ka sa tawa ko, hindi. Naiyak ako, tinawagan ko nanay ko, Nay, napunta ko sa Canada. O, hindi magsaya nga, hindi. Iwanan ko yung mga anak ko, ang anak ko isa lang, nandun sa Canada. Pero yung mga anak ko nandun sa Manila. Marami na rin ako. Siyempre, mas matimbang nandito kaysa sa Canada. Pero hindi ko pa sila nakita. Wala pa ako nakita mga apo ko. Wala pa. So, sabi na sa ako, sige, punta pa muna. Total naman, babalik ka agad. Pinanahan ako, babalik ko agad. Lumipad na. Nandun na ako sa Canada. Sabi ko, ano, lugar na ito. Malamig. Hindi ka makalakad ng ganito yan. Kailangan mag-prepare ka, dami mong susot. Sabi ko, baka nakakapagod kasi bago ka buwa sa bahay, lahat nakabadot ka na. Saka na. Hanggang sa tumagal ako, tayo pa lang may mga edad na. Eh, nung nagpunta ako sa Canada, wala pa ako masyadong edad. Hindi ba kabata pa? Nakakaramdam ako ng iba. Ibang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung nanginis ko yung asawa ko, nanginis ko yung ibang anak ko, o nanginis ko yung ibang kasambay ko sa Pilipinas. Nagdasal ako, Panginoon, kung pabayaan dito. Bigyan mo naman ako ng kaibigan. Wala talaga, yung traffic bahay ko, wala lang kung sino. Lalabas kami han. Masyado kong makakala kaibigan eh. Nakikita ko mga vlog, mga Puerto Rican, kung ano. Ako naman, hi. Sabi lang nila, hi. Yaalis na. Bakit kaya? Bakit ito mga tao dito? Wala talaga kami paraan para makikita-kita. Limang tao ng masura, wala talaga. Totally wala. Akit ako ng bahay, wala kang makikita. Makikita mo pa. Tumatay mga tayo ko, sabi ko, ano yung ba ito? So, bababa kami ng mga ako ko. Wala talaga tutulong, wala. Totally wala. So, Lord, sa kaibigan dito kahit ano, pakusapin ko, wala. Hanggang sa minsan, nagpaalam ko sa anak ko, ayos ako. Yun, napunta ako sa isang convenience store doon. Hindi ako marunong kasi dahil doon, ang mga anak ko, hindi ako pwedeng ilabas o ihatid. So, nakuto kong mag-bus. Nag-bus ako, pumarada ako, hindi ko alam saan lugar. Pero alam ko, convenience store yun. Nagkape ako. Una, na-excite ako dahil ang kape doon, piso lang. Ay, ano, $1. Sabi ko, oh, dito ah. Sa Pilipinas, yung piso ko, hindi ko magamit. Dito, piso, $1.50. May malaking baso na kape na umiinit. Kaya ang init ko mainom, hindi yung pipito muna ako. Hindi nakita ako Pilipina. Sabi ko sa Pilipina, mabuhay! Inis na ako. Pato. Diyan kasi mga Pilipino, kapag matagal na, hindi mo. Alam mo na. Diba? Dito lipat ako. Nakita ko lotohan. Loto, yung tataya ka. Piso, may mga loto ron. Dito mabilan ako, may nakita ko sa Pilipina. Sabi ko, ate, yun sa akin, mabuhay. Mami, mabuhay din, sabi niya sa akin. So, natawa ako, tinawag na ako, mami. Tinawag kami. Sabi ko, tinawag mo na ako, mami. Sabi ko, anak, may ko ba alam trabaho? Tinignan niya ako, ano ba? Kaya mo trabaho, mami. Dito po, pag maglinis ka, ibang klaseng linis. Talagang pag sinabing linis, malinis talaga. Babayaran ka lang ng $12 per hour. Sabi ko, gusto ko parang makuha ako kasi wala akong ginagawa. Eh, ano pong araw ko pwede kayo? Ano lang, Friday, Sabado. Okay, Friday, Sabado. Ano pa ako Sunday yun? Dahil hindi ko kilala sa pastor. Ay, wala akong ganun dito. Pag maglilinis kayo, dagdagan mo ng araw. Ay, naku, pwede ka ako dyan, nag-aalaga mo na ako. Kaya, dito magandang usapan namin, sabi niya, mami, gusto mo para may makakilala ko rito, invite kita, may darating po kami bisita. Sabi ko, hindi po siya kilala, talagang parang kilala ko naman tagal, di ba? May darating daw bisita niya. O, sige, akin yung number mo, yung ba yung number niya?
Siya pinuha na rin niya number ko. Hanggang sa umuwi ako sa bahay namin na parang wala na. Nakakalang ko dahil uwi na ako. 1 week na naman, gano'n ang buhay. Sa Canada, parang gano'n lang ang buhay ko. Gano'n, wala. So tumawag siya, sabi ko, Mami, attend ka. Gusto mo sunduin kita. Huwag na, pakailan anak ko, dahil nag-aalaga ako. Humingi ka ng araw na hindi ka pwedeng istorbohin. So nakakuha kami araw. Dumating ako, sinama ko pa yung balay ko. Para lang ako payagan sa bahay namin. Sabi ko, Mami, sama kami, lumuntahan tayo. Ay, ano ko kasi, sabi ko na ganito. Hindi mo awala yan. Sabi ko, magbabas tayo. Hindi, bas kami. Pumunta kami ngayon sa lugar na hindi ko alam kung malayo yun. Kasi wala pa ako alam na street yun. Hindi ko alam kung malayo, malapit yun. Hindi bumaba kami. Sinalungan ako nung nakakilala sa akin doon. Pagpasok ko, parang ganito. Nakita ko lang, basic. Prepare, hindi na, lahat talaga basic. Doon ko nalaman na, simbahan, nakakalto. Sabi ng kumari ko, ikaw naman, akala mo magsisiba tayo, pati hindi ko nilala. Ay, hindi, sabi ko yun, hindi ka naman dito. So, to make it short lang, meron kantang pastora na tumayo yung mga betibo ko. Tapos, ibang nararamdaman. Hindi nakikita lang kami. Ito kung kumain ako. Sabi mo, magsisiba ka. Dito na kayo simbahan dito, parang simbahan dito mo. Wala nga lang po, walang tao yung kurus. Dahil di ba, walang tao yung kurus. Nakamalan ng pastora, di ba ganun lang? Sabi ka na, mahimik. Di ako nga siguro, tinamaan ako ng spirito. Natutuwa ako sa kinakanta. Kilap ko na rin ko, dahil nakikita ko siya. Pero ibang klase yung naramdaman ko na tumayo ako ng buhok ko. Ibang klase yung pagkakaan ko. Hanggang sa, marami kang pinatakagan dito ang pastor. Maraming kanta. Yan, iiyak ako. Ba't naiyak ako? Dahil siguro naalala ko yung pamilya ko, kaya naiyak ako. Pero ibang klase, dinaalala ko po na. Kakanta pa rin kami, tulog pa rin yung tulog. Sabi ng kumari ko, ba't ka umiyak? Wala, sabi ko, nakapasya ako sa kanta, dahil ang ganda eh. Iyan, ganun kami. Tapos sabi ko sa sarili ko, dapat pala, araw pa tayo natin dito. Kasi kakaiba ang mararamdaman mo. Lalo na nung pinag-pray pa ako ni Pastora, hindi ko alam kung saan ang galing yung wala. Iba talaga, no? Iba ang nararamdaman ko ba pag pinag-pray ni Pastora. Gusto kong umiyak, pakita sa kanya, pero nahiya ako, tapaiyak. Pero gusto kong makita sa kanya, malungkot ako dito, hindi ako masaya, hindi lahat, wala. Kaya alam si Kuya Pastora, ba't nangyayari hanggang sa naging kaibigan ko na, kilala ko na si Pastora hanggang sa lagi ko na siya pinatawagan, Pastora. Parang nasisira yata ulit ko dito. Dahil gagawin ni Pastora, tatakbuhin sa bahay namin. Ang layo ng bahay, ewan ko saan galing si Pastora, pero malayo yung bahay namin. Tatakbuhin sa akin. Pagpipray ako, alam mo ba, sa tuwing pagpipray ako, nakakadama ako ng ibang klase. Kaya ang ginagawa ko nun, sabi ko sa anak ko, Kuya, pwede bang Friday pa lang, aalis na ako dito? Kasi kumami, walang problema. Pero balik ko Sunday na. Nagulan ako, bakit? Friday, mawawala ka, tas hanggang Sunday, sabi ko, may nakilala ako, sabi ko, ay bigan. Sino yun? Sabi niya, Pastora. Pastor, sabi ko. Lalaki, sabi niya gano'n. Hindi, sabi ko, babae, si Pastora Weng. So, yun ang ginagawa ko, araw-araw, ginawa ng Diyos. Excited na ako Friday, dahil maatin ako ng Bible. Binibigyan ako na anak ko, gano'n. Pero isa na ako sa akin, hindi ka tama, hindi, alam ko na pumunta na. Hanggang sa umatin ako, alam niyo bang, ahatin ako ng Bible, pag-uwi ko ng Sunday, ang ganda lang ng amay, ang ganda lang ng uwi ko. Minsan na lang ako nakakaramdam na parang may bumubulong lang. Sabi nga ni Pastor, baka mayroong something dyan sa apartment. Hindi ka, punta ako, ipag-pray natin. Ako na, sige, sabi ko, Pastor, ipag-pray natin. Alam niyo ba, mula nung talagang, nung nawawala pa ako, yung susunduin ko yung apo ko, hindi kami umakit sa bahay, dahil dalawa lang kami. Hindi ako umakit sa bahay kasi natatakot ako sa taas. Pero simula nung pinag-pray kami ng Pastora, nawala yung fear, yung worry, sa lahat yung anxiety. Kaya, iba pala mga kapatid. Sabi ko nga, hanggang sa nahalata na ng asawa ko, na parang sweet daw ako kasi nag-message na ako ng may mga version. Eh, alam na asawa ko, hindi ako ganito eh. So, sabi na nakakadata. Pero ang anak ko, tinanong ako, ano ba, Manny? Ano ba?
born again ka ba? Sabi ko, hindi. Tsaka bakit ano ba yung born again? Ang born again, hindi naman religion niya. Sabi ko, hindi mami, religion niya kasi naiba ka na. So, ganun pala, kapag nalalapit ka sa Panginoon, may nakikita silang magbabago sa'yo. Kasi tumawagan, nakikita na ako, nagbubukulat ako ng Bible. Tapos yung ako ko, my favorite, let's pray. And call God. Sabi ko, sa kulpitan ng Panginoon pray. Nakikita yun na alam ko, tsaka yung manugang ko. So, sabi nung, siguro siyempre sila makakalata ng pagbabago mo. Hanggang sabi ko, mag-pray tayo. So, yung loneliness na wala, wala na. Kaya lang, talagang minsan namimiss ko yung asawa ko. Kasi 5 years akong nawala, hindi kami talaga. So, pasalamat ako kay Pastora Pina. Hindi lang kay Pastora, siya ang naging daan para maging ganito ako ngayon. Maraming salamat mga kapatid. Yes, God. God is good, amen? Yes, God. Alam niyo po, my topic today, gusto kong i-share sa inyo that you can make a difference in the life of many people. Kahit ano pong sitwasyon nyo na kinilalagan nyo. Naiyak ako kasi I remember my humble beginnings. Ngayon ko lang ako narinig na pagkatoo ni ate na yung ginamit ko ang buhay at ang amin pong simbahan. Ano po, nung bago akong preacher, talaga po pag nag-preach ako, umiiyak ako, tawag ko nga sa sarili ko si Prophet Jeremiah. Pero medyo natigil po yun. But whenever you feel the presence of the Lord, nandun po yung conviction. Amen? A lot of people say, sana kung bago lang itong situation ko, sana kung may opportunity lang maging successful, I will be successful. Sana kung hindi lang ako mahirap, meron ako opportunity makapag-aral sa mga kabataan, sana iba ang buhay ko ngayon. A lot of people say that if I can do many things, I would have been a different person right now. I would like to tell you today, your situation has nothing to do with God's plan in your life. If God plans for you to succeed, you will be successful. Can you say amen? Amen. Sabihin niyo po sa katabi mo, you will be successful. Amen? A lot of us want to go to abroad. Alam ko po yun. Pagka po kasi, alam natin, pag nagpunta ka sa abroad, maganda buhay doon, gaganda buhay natin. But many of us know, hindi po lahat ng nag-abroad kumanda ang buhay. Marami po ang nag-abroad na pasama pa ang buhay kesa gumanda. Marami pong mga asa-asawang nagpunta, hindi nila nagustuhan umuwi. Kasi po ibang-iba ang kultura sa ibang bansa. In fact, I am a pastor, I am the janitor, I am the driver, name it, I am it. Ganun po ang ministry sa Canada. Kaya po kami dumarating yung dati namin pastor, sabi niya, bakit ikaw pa rin nasusundo, ikaw pa rin, wala pong red carpet sa Canada. Dito po sa Canada, ako rin ang driver dahil po pag midnight ang flight nyo, tulog na po ang mga tao, may pasok sila kinabukasan. Siyempre, hindi mo na sila iistorbohin. Ganun po ang buhay sa Canada. But I tell you right now, tagatundo po ako, totoo po yun. God has a plan for you and I. Nung ako po ay tinawag sa Canada, it is very impossible for me to get there. Kasi po ang uncle ko, kinuha niya ako independent. Wala pong independent immigrant noong mga panahon noon na pamangkin. Kasi pamangkin lang ako. Ang sabi sa kanya ng immigration officer, kung gusto mo kuhanin mong nani, kasi yun ang trend. Kuhanin mong tagapag-alaga ng anak mo. Dahil nakapangako po yung uncle ko sa father ko na kukunin ang isa sa anak niya. Sabi niya, no, papasa ko yung independent. At least, napunan niya yung kanyang pangako. Kung hindi matutuloy, but he did it. But for 5 years, naghintay din po ako. Way back in 26 years ago, 5 years po akong naghintay bago po na-aprobahan yung akin pong application. But when I was about to leave, ayoko pong umalis. Bakit po? Kasi yung ministry po sa Tondo, it was something na ine-enjoy ko po, nagsiserve po ako sa Lord. Ayoko pong iwan. So, nagdadalawang isip po ako. Sabi ng mother ko, ikaw naman, iba, gusto pumunta, ikaw
Ikaw naman, ayaw mo pa. Pumunta ka na para pa sa December, may pamasko na kami. So ako naman po, I was taking my time kasi hindi ko alam kung kailan ako babalik. In 1 Corinthians 10:33, sabi po ni Paul, I am something to everybody so that many will be saved. Sabi niya, kapag mahina ako, pagka malakas ako, naging ako kung ano ako dahil para ang buhay ko magamit para makaligtas ang iba. I tell you what, kung ang plano niyo po ay maging successful para lang sa sarili mo, listen to me. If your plan is to be successful just for own good or for the good of your family, then it is not the plan that God has for you. Kapag po ang plano mo ay maging successful in line sa mga plano ng Diyos sa buhay mo, then it will be blessed by God. Kaya po sa lahat ng equation, sabi ni Paul, kung saan man ako pupunta, sino man ang kasama ko, ang gusto ko, magamit ang buhay ko para ang iba makakilala rin kay Kristo. If any situation you are in today is a situation where God can use you for His glory, then He will bless it. Kapag po yung nilagay mong sitwasyon, pinaglagyan sa iyo ng Panginoon, inalaw niya yun para sa bandang huli, merong mangyayari sa buhay mo na magiging successful at ang end result, mabibigyan ng kaluluwalhatian ng Panginoon, mabibless mo yun. Can you say amen? Amen? Pero kapag po ang sarili lang, gusto mo lang yumaman, gusto mo lang maging iba ang buhay mo, brethren, success is not how you see it, but how God sees it. Nung nasa aeroplano na po ako, sabi ko, Lord, bakit pa ako pupunta sa Canada? Ang ganda-ganda ng ministry. Narinig ko pong voice, sabi po niya, mission. Mission. Lagi ko pong sinasabi sa mga kapatiran natin, marami pong ma-attend sa amin, mga nani po sila. I believe 90% of our church is nani. Pero ngayon po, unti-unti nang dumarating ang kanilang pamilya. There is an opportunity. Pero sabi ko po sa kanila, kahit nasaan ka, kapag nandun ka sa presensya ng Panginoon, ikaw ang pinakamapapalang tao sa buong mundo. Pero kahit na nasa maganda kang lugar, pero wala si Kristo sa puso mo, ikaw ang pinakakawawang tao sa buong mundo. Amen. Si Esther po, ginamit niya yung sarili niya in bad situation para mapalaya ang kanyang mga kapatid sa Israel. Not for her own good. She was pretty. She can use her beauty to become a beauty queen. But that was not the purpose. The main purpose, she wanted to be a beauty queen so that she can go near the king. Because the king has an influence. And because of that, she uses that influence para mapalaya ang kanyang bansang Israel. Bakit po? Dahil yun ang plano ng Diyos. At siya ay nagpagamit sa plano ng Diyos sa buhay niya. Hindi ko po pinanalangin yumaman. God is my witness. Kahit kailan po, pag nasa presensya ka ng Panginoon, kontento ka po kung saan ka ilalagay ng Lord. I remember my sister and I walking in Makati one day. Nakakilala na rin po siya sa Panginoon. Nakita namin mga kotse. Okay na, pag magkaroon tayo, magkaroon. Pag hindi. Marami namang sasakyan sa Pilipinas. Kasi po sa Canada, it's a necessity na magkaroon ka ng sasakyan. Konti ang bus. At pag wala kang sasakyan, manginginig ka. No. So necessity po yun. But in here, alam niyo po ba, pagka nandito kami, napakapalan niyo po, kahit saan ka po hinihintay ng sasakyan. Hindi lang yun, may driver ka pa. Amen. Naalala ko pag sinusundo ako ng mga nanliligaw sa akin, susundin kita. Talaga? Oo, may driver pa ako. No, susundin ka sa bus, balik ka sa bus, ano po. But, that's the joy of living. Sabi po ng ating Panginoon, sabi po sa Biblia, kapag po, the joy of the Lord is my strength. Di ba?
Kapag ang buhay mo ba ay nakakapagpaligaya sa Panginoon, mayroon ka pong kalakasan. Tandaan niyo po yan. Tingnan po natin ang ating sitwasyon as God's will for our lives. Alam niyo po yun, sabi ko nga sa mga member po namin one time, kapag nakita mo na ang challenges sa buhay mo ay way lang para daling ka ng Diyos from from point A to point B to point C. Bakit po? You have to be trained para makapunta ka sa point C. Pag hindi mo tinignan ang buhay mo na ganun, talaga po maiinis ka sa problema. Hello? Hindi ba naman itong buhay ko? Lagi na lang ganito. Pero pag nakita mo po yun as God's preparation sa buhay mo, bakit kanya pinapaalaw na mag-go through sa ganito? Bakit po? Para sa point C, pag dinala ka niya na dun sa plano niya, ready ka na. Na-train ka na ng point A, point B, at point C. Alam niyo po, ang pinaka-magandang trait ng Pilipino sa Canada, tayo po ay hardworking. Kaya gustong-gusto po tayo ng mga ibang bansa. No? Kahit pagtrabahuin mo yan ng mahabang oras, hindi po yan umaangal. Kaya po yung mga Jewish people, mas gusto nilang magkuha ng nani sa Hong Kong dahil alam nila Pilipino ang nasa Hong Kong. There is a disadvantage to that kasi po sila ang na-abuse sometimes, no po, at hindi na nagsasalita. So our church sometimes educate them, minsan po wala silang kamag-anak. That's why our church in Canada po, tinitry po namin i-educate sila. They don't need to do what they are doing. Pero po sometimes it's a choice, sometimes it's something that you have to go through para lang po malampasan nila yung 2 taon. Kasi pangatlong taon, pwede na silang maging landed immigrant o yung permanent resident. So, bubunuin nila yung 2 taon, maghihirap sila, magsasuffer sila. Pero, andun po yung end result na sa 2 taon, hinahantay nilang makasama yung kanilang mga pamilya. And now, we are reaping the benefit of that. Sabi po ng verse na to, let's go to Deuteronomy bago po ako magpatuloy. I will show you kung saan po sa Deuteronomy sinabi po ng Panginoon, may mga bagay na nais kong gawin mo. Sabi po sa chapter 8, verse 14. Babasahin ko po. Meron po ba tayong screen? Then your heart will become proud and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slave. He led you through the vast and dreadful desert, that thirsty and waterless land, with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of hard rock. He gave you manna to eat in the desert, something your fathers had never known, to humble and to test you, so that in the end, it might go well with you. Yun po yung verse na sinabi, dinala ko kayo sa mga lugar na mahihirap. Hinayaan kong kayo ay magkaroon ng kahirapan. Bakit? Sabi niya, so sa huli, maging maganda ang kinahinat na yun. Naalala niyo po ba yung sinasabi ng mga magulang natin? Para sa'yo din yan. Kaya ako ginagawa yan para din sa kabutihan mo yan. Kabataan, narinig niyo po ba ako? There is truth to that. Kasi na-experience na nila, ayaw na nilang ma-experience nyo pa. Ginawa po yun ng Lord sa mga Israelita. Sabi po niya, para hindi ka maging proud. One thing that God detests, ang kinamauhihan po ng Diyos sa isang bagay, yung tao daw pong mayabang. Yung taong proud. Yung tao pong nakalimutan yung kanyang humble beginnings. Hindi po ito kinasisiyahan ng Panginoon. Matthew 10:39 tells us, the one who loses or the one who saved his life will lose it. Kapag daw po ang buhay mo, ginagamit mo lang para sa sarili mo, at the end, wala po itong kakahitnan. Pero kung ang buhay mo, gagamitin mo to make a difference with other people. And that's discipleship, brethren. Make sure na bago ka umalis sa mundong ito, sino po ba sa inyo ang gustong pumunta sa langit? Pakitaas niyo ang kamay. Sige, tignan niyo. May gusto ba maiwan? Gusto niyo nang pumunta ngayon? Ayaw niyo pa? No.
Ganun talaga. Pag tinanong mo, gusto nyo ba pumunta sa langit? Ang dami. Pag tinanong mo, sino ang gusto nang pumunta ngayon? Ayaw pa. Ano? Praise God. Your dream should be in the line or in the line of God's purpose so that you will become successful. Ang tanong ko po sa inyo, alam nyo bang hanapin ang grasya at alam nyo po bang hanapin ang will ng Lord sa inyong buhay? May isa pong kabataan, sabi niya, sino nga ba ang will ng Lord sa buhay ko? Lord, sino ba? Tapos binuksan mo yung pahina. Sabi ko doon, Grace be with you. Aba, si Grace! Ang mapapangasawa ko, sabi ng Lord. No? Tapos yung isa, talaga naman buhay niya, depressed na siya. Hindi niya na alam ko na, Lord, ano bang Bible verse ang gusto mo? Sabi ko gano'n, and Judas killed himself. Aba! Ano? So, gano'n. Hindi ko gano'n ang pagbabasa ng Bible. No, you don't go verse by verse. You have to know the context. Kung ano po yung sinasabi ng Panginoon sa umpisa. Kaya kung maraming napapasama dahil po ine-explain nila ang Bible the same way. Sabi po dito sa mga pahinang ito, para maging successful ang buhay mo. Ang ginawa po ni Moses, nilapit niya po ang mga tao sa Panginoon. Sabi niya, Lord, parang awa mo na, patawarin niyo ang mga kasalanan ng taong ito. Number one po, to make sure that you consecrate yourselves unto the Lord. Ano po yung sabihin nun? Sabi mo, Lord, kung ano man po yung mga bagay na nakaka-stop sa akin para mag-move on. Hello, mga kabataan, yung mga heartache nyo, mga sama na loob na busted kayo. Amen. Sabi ko, mag-move on ka na. Ano Amen. ba? No? Baka kala mo lang kayo na. Pero siya hindi niya alam. Nung alaman niya, nag-break na kayo. Amen. So, let's move on. Ano po? Sabi po ng Hebrews 12, anything that slows me down, lahat ng nagpapa-stop sa'yo para mag-move on. Sabi po ni Paul, I count them lost. Kinalimutan ko na para po makapunta ka sa susunod na step ng buhay niyo. You know, Joseph had a dream. Joseph is a dreamer. Alam niyo po yan, di ba? Lahat po tayo may dream. Ang iba sa atin, dream nyo, makatapos lang ng pag-aaral. Dream nyo, makapili ng bahay. Dream nyo lang, magkaroon ng BMW. Ano? Yung BMW, di ba? Yung kotse. Oh, yung Mercedes-Benz. Oh, yun lang ang dream mo. Pero si Joseph po, yung dream niya, ang Diyos ang naglagay sa puso niya. Naalala niyo po yung istorya? I believe, yung dream po natin, pag Diyos po ang naglagay sa puso natin, magiging successful ang dream niyo na yan. Lagi ko po sinasabi sa pulpito, bakit sa tingin niyo dinala kayo ng Panginoon sa Canada? Para ba yumaman? Hello? That's not the main reason God had sent you here. Para ba gumanda ang buhay? Added benefits na lang po yan. Pero ang totoo po, kaya dinala kayo ng tao dito, ng Lord dito, sabi ko sa kanya, para kayo ang gamitin sa Toronto na makakilala sila sa Panginoon. You can make a difference. Kahit ano po ang kinalalagyan nyo, gamitin nyo po yung sitwasyon nyo para ma-reach out ang mga tao para sa Panginoon. Alam niyo po, pag yun ang ginawa nyo, lahat po ng dream ng Lord sa inyo, ibibigay niya po sa puso nyo. Wala po kayong kailangan gawin. To be honest with you, God will open the opportunity for you kapag po siya ang naglagay ng dream na yan sa buhay nyo. Amen po ba? At pag nandun po kayo sa presensya ng Lord, matatama niyo po o matatamasan niyo po yung kanyang mga pangako. So, succeeding verses po, sabi ng Panginoon, para hindi maging proud ang puso mo, para hindi maging makalimutan ang iyong humble beginnings. Number 2, sabi po niya, fear the Lord, verse 10 of chapter 10. Sabi niya, sige po, basahin natin. Chapter 10, verse 4 to 9.
The Lord wrote on these tablets, nasa Deuteronomy pa rin po ako, what He had written before, the 10 commandments He had proclaimed to you on the mountain, out of the fire on the day of the assembly, and the Lord gave them to me. Then I came back down the mountain and put the tablets in the ark. I had made as the Lord commanded me, and they are there now. The Israelites traveled from the wells of the Jachanites and Mosera. Then Aaron died and was buried, and Eleazar his son succeeded him as priest. From there, they traveled to Goda and Jobata, the land with streams of water. At that time, the Lord set apart the tribe of Levi to carry the ark of the covenant of the Lord, to stand before the Lord, to minister and pronounce the blessing in His name as they still. That is why the Levites have no share or inheritance among their brothers. Ito na po, sabi ng verse 9 in chapter 10. That is why the Levites have no inheritance among their brothers, as the Lord your God is your inheritance. Sabi po, ang mga Levites sa Israelites, sila po yung mga priest, wala silang inheritance sa mga brothers nila kasi ang inheritance nila ang Lord. Kapag anak ka po ng Lord, ang iyo pong inheritance nang gagaling sa Panginoon. Ilan po sa inyo ang anak ng Panginoon? Pakitaas ang kamay. Praise the Lord. Parang lahat kayo anak ng Lord. Amen? Sabi po, kapag anak ka ng Lord, you are already a blessing. Fear the Lord. God will make you lead people to His inheritance. Lagi niyo pong panalangin, Lord, ano bang plano mo sa buhay ko? Bakit ba ako? Kahit po sa bus lang, hindi po yun aksidente na nandun kayo sa bus na yun. Pag may nakausap kayo na nade-depress, kayo na yung pinadala ng Lord sa pagkakataon na yun. Hindi na po sabihin, di ba, punta ka kay pastor, baka ma-sharean ka. Kayo na po ang pinadala ng Lord sa pagkakataon na yun para ma-sharean yung tao na nandoon. God wants us, in verse 13, sabi po dito, babasahin ko lang po, and to observe the Lord's command and decrees that I am giving you today for your own good. So ito po yung sinabi niya, fear the Lord. And now, O Israel, verse 12, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in all His ways, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Sabi niya, para maging well sa'yo, para maging successful ang buhay mo, number 1, kailangan may takot ka sa Diyos. Hindi po yung takot na, pag yan ang Lord, nagtatago ka na. It's the reverence. Yung original context po yun, ano po yung reverence? Takot kang gumawa ng kasalanan kasi ang presensya ng Lord nandyan. Andyan po ba kayo? Amen. Pakikalabit po yung katabi nyo, baka natutulog. Amen po. So, yung takot po na, Lord, kahit nakagawa ako ng kasalanan, alam ko, mapapatawad mo ako dahil nandito ka. Fear the Lord. Number 2, keep His command. Para din sa'yo yan, sabi po ng Panginoon, para it's also for your own good. Bakit gusto niya pong sundin natin ang kalooban niya? Bakit gusto niya na magsumunod ka sa kanyang command? Sabi niya, para rin sa ikabubuti mo. Bakit? Kasi pag sinunod mo yan, you will be successful. Brethren, success is not in Canada. Success is not just in Philippines. Success is when you are in the presence of the Lord. Kahit nandun ka pa sa impacto at naging isa. Ano po? At wala po siyang pinipili, kahit Pilipino ka, kahit puputi ka, no? Even if you're white, black, polka dots, kahit ano pong kulay mo. Kahit ano pong kulay mo, kaya kang pagpalain ng Panginoon. Kapag tinawag ka niya, hindi ka po niya pababayaan. Jeremiah 29:11, my plan for you is to prosper you, not to harm you. Kaya po sa mga tao nagtatanong, Lord, bakit mo ba ako iniwan dito? Bakit ba ganito, present? Bakit ganito sabi mo, pag nakakilala ako sa iyo, gaganda ang buhay ko. Even Jesus didn't say, Lord, sabi po niya sa tatay niya, Father,
Hindi po niya sinabing, alisin mo sila sa problema. Sabi po niya, matagpuan o malakpasan nawa nila ang problema ito. So the prayer is number one thing sa buhay po natin. Huwag po natin kakalimutan ang panalangin. Natutuwa po ako sa church nyo, mga kabataan, pinakikita ni Pastor, nagpa-pray kayo, sinasama nyo yung church namin sa prayer. I'm so blessed. Kaya po, humingi po ako sa inyo ng paumanhin na ako po ay hindi nakadating last week. At ngayon po ako dumating, pero I believe, katulad po ng sinabi ng Pastor, ako po pag nag-preach ako, kahit ilan lang po yan, mag-preach ako. Hello? Sinabi po ng Lord, kahit isang tao lang ang makakilala, libo-libong anghel sa langit ang nagre-rejoice. Sa amin po mga pastor, isa, dalawa, at marami, pareho din po yan. Kasi tinawag kami para mag-preach. Pero I believe that God allows the opportunity, katulad ng sinabi ng pastor, kasi ikaw ang pinili na makarinig ng panalangin o ng message ngayong araw na ito. Amen? Marahil lo, magpupuno to. Pero kayo pa lang din ang makakagras ng sinabi ng Panginoon. Dahil sa pagkakataong ito, kayo po ang ipinilit na makagras ng pagkakataong ito. Amen? Can we praise the Lord? Palakpakan po natin. In Deuteronomy 9:18, Moses went fasting to appear God. Sabi niya, Lord, set my people. Lord, patawarin mo ang mga pamilya ko. Be a God. Nagkaroon na po ba kayo ng panalangin na gano'n? Lord, patawarin mo na. Sige na, yung kagalit ko, patawarin mo na. Kahit nabubwisit ako pag nakikita ko, bigyan mo na ng tawag doon, redemption. Meron po ba kayo mga panalangin na gano'n? Lagi lang, ang panalangin nyo, healing. Healing ka lang ng healing. Lord, pwede ba bigyan mo ako ng magandang girlfriend? Yung maganda, Lord, Lord, pwede ba? Bigyan mo naman ako ng baon, bigyan mo naman ako ng BMW, no? Kaya po sa Canada, pag hindi ka po, I don't know if I should mention, ang mga puti po, mga Canadian, bihira po doon ang nagse-separate ng church. Ang nagse-separate po ng church doon mga Pilipino lang. It's heartbreaking, pero totoo po yun. Nung pong tinawag ako ng Panginoon sa Canada, nung malis po ako dito, sabi nung church namin dito, magtayo ka doon. Pero yung binigay nila sa aking address, isa nasa Alberta. Alam niyo ba gano'ng kalayo Alberta sa Ontario? Ano lang naman, dagat lang naman ang pagitan. No, yung isa nasa Saskatchewan, isa nasa London. Ako naman excited, may 4 na ako. Nagtawagan kami long distance. No? So nagkita-kita lang kami one day, pero napakalalayo po namin. Paano magiging possible yun? Neither do I know that 10 years later, isa-isa pong dumarating ang mga kapatiran at nag-start po kami ng church. At the beginning, wala pong gusto magpastor. Kasi alam niyo po ba, sabi, pumunta ako dito para magtrabaho, hindi ako pumunta rito para magpastor. So ako po yung tinulak. Sige na, pastor, ikaw na yung nauna dito eh. Out of 6 men, ako po ang napiling magpastor. Ako lang po ang babae. So sige, nagtatrabaho po ako ng full-time, social worker po ako doon. At the same time, nag-aaral po ako para maging social worker. At tapos po, ako po ay nagpapastor. Ganun po ang takbo ng buhay namin doon. Kaya sabi ni Pastor, halos wala ako sa bahay. That's what happened. It's okay po na tinawag ka ng Panginoon. Sabi ko, tinawag ako ng Panginoon. Pero I have to take this challenge. Nag-aral po ako. Alam niyo po, bago po ako maging social worker sa Canada, inabot po ako ng 6 na taon bago na-upgrade yung social work ko na rito. Pumunta pa, alam niyo po, 2:00 ng madaling. Wala pa akong computer noon. Ang computer nasa opisina. Doon ako magta-type, 2:00 ng madaling araw, tatakbo ko kasi yung palang lugar namin, mental health area. Andun yung mental hospital. Tapos nag-i-snow pa. 2:00, naiiba, hindi ka gusto, ayaw mo na umihin kasi baka ano mangyari, may mga ganun pong fear. Pero ginawa ko po yun dahil alam ko may plano ang Panginoon. And after that, nung tinawag po ako ng Lord, nag-aral din po ako ng Masters of Divinity, katulad po ng sinabi ni Pastor Lord. Lumaki po yung church. Nag-stop po ako dahil hindi ko na po kakayanin mag-aral pa. So, dumami po yung churches.
Ayan na po, ano po, yung temptation. Yung kung aning na ayaw magpastor, isa-isa, gusto nila ngayon kuhanin lahat yung church na lumaki. And I tell you what, God allow a challenge again. Bakit po? Kasi nung lumaki, parang kapante ka na. Okay na. Atakbo na yung ministry. Ang dami na, ganito, right? Pero, sa Bible po, inalaw ng Lord na meron muling mangyari. Bakit po? Sabi po ni Moses, Lord, so that we may remember what you tell us. Lord, tandaan mo yung pinangako mo sa amin yung inheritance. Bakit ganito yung mga tao namin makasalanan? Paano namin makukuha yung inheritance? Eh baka maganda pag babatuhin nyo to. No, baka maubos yung bato. Pero inalaw po ng Lord na mangyari ang mga bagay for a reason. After po ng chaos, ang Lord po ang nag-allow na magkaroon ng bagong church. Wala po sa mga plano namin. Ayan po ang sasabihin ko sa inyo, success is when you allow God to move in your situation. Marami po sa inyo dito, nag-i-start na po kayong magtanong sa Lord, Lord, ano ba ang plano niyo sa buhay ko? Bakit gano'n? Nagsisikap naman ako, pero hindi naman nangyayari yung mga dream ko. Number 1 po, fear the Lord. Number 2, stand in the gap between the sin of the people you know and the Lord. Lord, patawarin niyo na po sila, alam-alam po. Lord, yung pamilya ko, yung mga nagkasala sa akin, patawarin niyo na po sila. Ano po? And thirdly, and I wanted to, sa Canada po, pag 45 minutes, nagsasalita ka pa, tatayuan ka na. Kasi very ginto ang oras nila doon. Kaya 45 minutes po talaga. Kahit po, pag sinabi namin 10 o'clock, ito po, sasabihin ng mister po, kasi po puti. Sabi niya, ano yung Filipino time o Canadian time? Kasi sanay na siya. Pag Filipino, late. Ito po. So, tinry po namin kahit na 2 lang ang tao, 10:30, mag-i-start kami. Hindi po dapat pinaghihintay ang Lord. No. Sabi po ni Sabat, ba't ka lang pinipinalize niyo yung maaga dito? Eh, maaga sila. Yung late dapat ang napipinalize. Pagdating nila, tapos na. Nawala na yung grasya sa kanila sa araw na yun. There's truth to that. Ang Lord po, on time siya, nandito na siya pag dumating kayo. Nagpe-praise and worship pa lang, bumababa na po ang presensya ng Panginoon. Nagpe-prayer pa, and fasting pa lang kayo, bumababa na po ang presence ng Panginoon. Hindi po dapat naghihintay ang presensya ng Lord. Alam niyo po, darating ang panahon, underground na po ang mga churches. Yung kung tunay lang na nananampalataya sa Diyos, yun lang po ang mag-i-stay hanggang sa uli. Hindi po labanan ngayon ay palakihan ng church. In Canada, there's only, ang dami mo namin church. 60 people, 80, pagka 100 na, nag-divide na. No? Pag 100 na, ang laki na nito, divide na natin. Ganun po ang takbo sa Canada. So ngayon po, bagamat ma-heartache ka sa umpisa, makikita mo po kasama lahat yan sa presensya ng Panginoon. I would like to encourage you po. Kahit po anong pinag-aaral ng church na ito, those who remain faithful shall be blessed. Amen. Huwag po kayong mag-alala kay Judas, magpapakamatay din mo yun. Bandang huli mo, magbibigtere si Judas. Amen. Andiyan pa ba kayo? Kaya si Kristo hindi niya pinakailangan si Judas. Kasi bandang huli, mawawala rin. Pag hindi po yung plano ng Panginoon, hindi po magsasaksid. Alam niyo po, ang pinakaganda niyong gawin ngayon, i-grab niyo lahat ng opportunity na meron kayo para po mapaglingkuran ang Panginoon. Amen! Hindi po, makakapon natin. Kapag naman kayo ngayon, pag nakita po ng Lord ang puso niyo, hindi niyo na po kailangan maghirap. Ang Lord po ang magpupuno ng lahat ng pangangailangan niyo. Overflowing.
siksik, liglig, at umaapaw. Pero hindi niya po sinabi, walang challenge. Sabi niya po, mapagtagumpayan mo ang mga challenge na yan, bibigyan kita ng kalakasan. Brethren, whatever you are going through right now, God is with you. He has not left you and He has not forsaken you. Nakikita po ng Panginoon ang pinagdaraanan niyo. At alam po niya kung ano po ang plano niya sa iyo. What are your plans right now? Do you want to be rich? Do you want to be educated? Do you want to travel the world? Alam niyo po, kahit hindi po yan ang plano niyo, pag yan po ang plano ng Lord sa inyo, mangyayari. On the other hand, kahit po plano niyo yan, pag hindi po yan ang plano sa inyo ng Lord, mangyari man po yan, hindi kayo magiging masaya. Meron pong uneasiness sa puso. Naalala niyo si Job? Si yung kinain ng whale, si Jonah. Naalala niyo? Kinain ng whale, bakit? Pinapupunta siya sa kabila, pumunta siya sa kabila. Sa Nineveh siya pinapupunta, pumunta sa Tarshish. Sabi ng Lord sa'yo, pumunta ka sa Canada para doon ka mag-minister. Pumunta ka sa Saudi Arabia. Hindi ka pa rin po mapagpapala. Are you here? Are you listening to me? Sinabi po ng Lord sa'yo, just stay where you are. I am the Lord your God, and I will meet your needs. Mga kabataan, this is my challenge to you. Kapag po nakita ng Lord na ang iyong puso ay nandun naka-intune sa Panginoon, hindi lang po ikaw ang magpapalain. Lahat po ng generation to generation, lahat ng pamilya mo kasama sa pagpapala. Can you bless the Lord? At hindi po lahat ng mayaman ay masaya. Maraming pera sa ano yan, yung investment, hindi makatulog sa gabi. Gusto nila, chine-check nila lagi kung fluctuate ba, tumataas ba, bumababa ba, Di ba narinig nyo na minsan, mabibili mo man ang pinakamagandang bed sa buong mundo, pero hindi mo mabibili ang masarap na pagtulog. Mabibili mo ang masarap na pagkain sa buong mundo, pero hindi mo mabibili ang masarap na panlasa at masarap na appetite. You may be rich, but you are poor if you are not in the presence of God. Ikaw na pinakakawawang tao, spiritually speaking. Kahit na napakayaman mo, kung ang puso mo malayo sa Panginoon, ikaw ang pinakakawawang tao. That's why, sa panantunan po ng Panginoon, napakapalad nyo. You are the blessed person in the whole world because you have found the presence of God. Sabi po ng verse, kahit na ano po hindi nyo pwedeng ipantay sa presensya ng Panginoon. Aanihin niyo mo ang mga bagay kung wala kang peace of mind. Marami yung yumaman na wala sa sarili. Gusto niyo ba yun? Dami mong damit, di mo alam paano isusuot. Ano? Wala ka na sa sarili mo. Mas gugustuhin ko po ang peace ng Lord kesa po anumang ino-order. Sabihin ko po sa inyo, kahit po anong pinagdadaanan nyo ngayon, you are successful in God's eyes. Just stay there for now. Mag-stay ka lang po kung saan ka nilagay ng Panginoon and wait on God's promise of inheritance to be fulfilled. I would like to invite you to stand up on your feet. Hallelujah. Fear the Lord, keep His command, stand in the gap of those who sins with you and with God. Took away, sabi po ni Moses, aalisin ko lahat yung mga hindi nakakadugod sa Panginoon. Sabi niya, hindi lang aalisin, i-burn nyo. Bakit? Magmumulto yan pag hindi mo talagang binurn. Lahat ng hindi
nakakalugod sa harapan ng Panginoon. I don't know what it is. Could it be resentment? Naiinis ka sa Lord dahil sa nangyayari sa buhay mo. Nag-board ka na, hindi mo alam kung anong gagawin mo sa buhay mo. Could it be your family? Naiinis ka? Sinisisi mo sila sa mga nangyayari sa buhay mo. Could it be your spouse? Lord, ang naman po binigay mo sa aking asawa. Alam niyo po, sasabihin ko po sa iyo, God said, Moses said, Lord, I'm reminding you of your presence. Remember your promise to us. Hindi naman po nakakalimot ang Diyos. Bakit sasabihin niya, Lord, remember your promise to us? Bakit po ang tao nakalimot? Nakalimutan nila yung pangako ng Panginoon, anak. Kahit nandiyan ka sa wilderness, andyan pa rin ako. At naghihintay pa rin ang promise land sa iyo. Hindi po lahat ng blessing makakamukha. Just the same, hindi po tayo magkakamukha. Sige, tingnan niyo yung katabi niyo. Pagkamukha niyo yan, lahat tayo magkakamukha. Imagine, anong klaseng mundo to? Ang boring. Imagine mo, ang buhay niyo puro kasiyahan lang. Ang boring mundo. Pag hindi naaway asawa mo, napaka-boring naman itong marriage na ito. Minsan mag-away naman tayo. Ha? Di ba? Why? Because God made creation. He knows what we need. Ang tao mo, masawain. Gantids. Bibili ka, kahit ano binili mo, nagsasawa ka. Isang araw mo na susuot. Ayaw mo na. Ganyan ang tao. Kaya sabi mo, Lord, remember your promise. Why? There's something in remembering. Lagi yung paalalahanan ng sarili niyo. Sabi ng Lord, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pinabayaan. Kayo lang ang nakalimot. Kayo lang ang nakalimot. So, bow our heads, we close our eyes. Hallelujah. Great God Almighty done change me. Great God Almighty, He done change me.